Mapagpalang araw po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa mga kapwa ko kaagre. Magandang umaga. Ngayon po ay nandito po ulit tayo sa alaga nating kalamansi. At maraming salamat dahil nga po sa napakaganda po ng panahon ngayon. Kita nyo naman po. Ayan. Kasisikat lang at kalalabas lang po ng araw. Ayan, bagong sikat ng araw. Kaya nandito tayo ngayon sa alagang kalamansi. Sa bagong tanim natin kalamansi. Dahil nga po sa 8 days pa lang po ito. At nga po, 8 days pa lang itong kalamansi na to. Kaya nga kahahapon nga at medyo maano rin po yung init. Yung araw, medyo may kaanuhan din. At ngayon, medyo maganda-ganda naman ang panahon. Kasi nga kahapon, may katirikan din yung init at kinahaponan po. Kahit pa paano umambon at nito nga po, natuyo nga po, nabasa nga po ang kanyang lupa. Dahil nga po sa nadiligan na siya. Ayan nga. At ito dinadalaw natin ng ating kalamansi. Ayan. Ito'y bagong tanim lamang po. 8 days pa lang po ang nakalipas. Ayan. Ayan o. Bagong umaga. Ayan. Ito na pong tsura ng ating kalamansi. Ayan o. Kuba yan o. Malusog na. Ayan. Ayan o. Yung mga bagong sanga. Ayan. At yung kanyang usbong. Ayan o. Diba? Ayan. Nananariwa na ang kanyang mga usbong. Malaklak. At ganun din tong katabi niya. Ito yung kanyang katabi. Ayan. Ayan o. Ayan. Yan na po kaganda. Ganun din sa kanyang katabi. Ayan o. Ayan. Lalong-lalo na sa mga matatagal nang nag-aalaga ng kalamansi. Alam na nila kung ano nagiging kondisyon ng ating kalamansi. Ayan yung mga bago. Ayan o. Mga bunga na yan o. Ayan yung mga malilit na yan. Bunga na yan. Ayan. Ayan, ganun. Kaya sa mga matatagal na dyan, nag-aalaga ng kalamansi. Ayan. Nandyan po yung comment section. Paki-comment na lang po kung ano ba ito ang may papayo yung mga karagdagang payo para naman na magkaroon pa ako ng karagdagan ding kaalaman sa pag-aalaga ng kalamansi. Ayan o. Yun. Mulaklak pa lang. Katulad nga po sa isa nating kaagre na baguhan pa lang siya sa kanyang pag-aalaga. Halos ganito lang po siya. Dahil wag naman po natin, hindi na po natin sabihin kung sino pong may alaga na yun. Ganito pa lang po. Ito sa akin. 7 days pa lang. May 1 linggo pa lang. Subalit sa kanya, mahigit 1 buwan na. Pero ganito pa rin at wala pang bulaklak. Hindi pa po namumulaklak. Bakit kamo ganun nangyari sa kanyang kalamansi? Dahil nga sa kakulangan sa alaga. Dahil nga po sa kanyang pabaya. Ngayon, hindi po niya inalagaan ng gusto at kulang po siya sa monitor. At hindi po niya alam kung paano po ang pag-aalaga ng kalamansi. Dahil nga po sa mula nang itinanim, yung kanyang alagang kalamansi ay pinabayaan na. At napakarami pang mga masusukal na damo tulad ng mga baging. Yan,
pinuluputan na ng baging ang bawat puno ng kanyang kalamansi. Hindi tulad nito, ayun oh. Ayan, mga bagong sanga na naman yan. Yan. Tumubo na naman yung kanyang panibagong sanga. Umusbong na naman siya. Ayun oh. Sariwang sariwa. Ayun oh. Yan. Diba? Ayan oh. Yan. Sariwang sariwa ang kanyang mga dahon at nagkakaroon siyang panibagong sanga. At ganun pa man, pagpapatuloy ko naman nga, yung kanyang alaga na 1 buwan mahigit na ay ganito pa rin. Ganito pa rin kalaki. Na animoy 1 linggo pa lang or 2 linggo pa lang. Samantala ito, ayan, nakita nyo naman. Ngayon, nang dahil sa pabuhan, nang dahil nga sa kanyang kapabayaan, ayun, nasayang po ang pinuhunan niyang pera. Ayan o, ayan, ang ganda. Sayang lang po ang pinuhunan niyang pera. Ayun. Tapos, ayun nga, dahil nga, nag-PM nga po siya sa akin na, ang sabi nga po niya, na, Idol, bakit ganun yung kalamansi mo? At bakit naman ganito rin ang naging kalamansi ko? Dahil nga po itong mga na-upload ko ng video, nakita po niya kung ano pong nagiging sitwasyon ng aking alaga. Ayan o, ayan. Sabi niya, ano nga po pala ang ginawa nyo? Sabi, tapos humingi siya ng advice. Sabi ko naman sa kanya, tinanong ko kung ilang buwan na. Sabi ko, picturean mo naman yung picturean mo yung kalamansi mo. Ngayon pinicturean niya. Linisin mo. Damuhan mo muna ang bawat puno. Dadamuhan mo ang bawat puno. Pag nadamuhan mo, na ganon, siguro pag natapos mong madamuhan yan, or halimbawa, nagdamo ka ng 1 araw, kung hanggang saan lang ang inabot or natapos ng pagdadamo mo, after 2 days, diligan mo. After 2 days. Ngayon, kung dyan sa inyong lugar, kung nagkakaroon naman siya ng ulan or basa naman yung kanyang lupa, wag mo nang diligan. Pagpatuloy mo lang ang pagdadamo mo. Lilinisin mo lang yung bawat puno hanggang sa maubos mo yung mga tanim mo na malinisan. Ngayon, kung tuyo man ang kanyang lupa, diligan mo. Ayan. Pag nadiligan mo, siguro diligan mo ng umaga. Ang pagdidilig sa umaga, magmumula dito sa ibabaw tulad sa mga nakaraan kong pagdidilig na ipinakita sa inyo. Ayan. Magmumula dito pag sa umaga. Basahin nyo yung mga dahon niya. Ngayon, pag sa hapon naman, kung talagang nasa critical na yung tanim nyo, sa hapon, diligan nyo yung puno lang. Huwag na yung mga dahon. Ayun nga, kaibigan, ang sabi mo nga na ang alaga mo ay mas naunahan pa ng alaga ko sa alaga mo. Nasabi mo na mahigit 1 buwan na halos ganun pa rin na walang pagbabago ang alaga mo. Hindi tulad dito sa alaga ko nga. Ito, at ilang linggo pa lang to, mahigit 1 linggo pa lang, nakita mo naman kung paano namumukadkad ang kanyang mga bulaklak o bunga at saka yung kanyang mga nananariwang mga sanga. Ayan. Tulad nga sa sinabi ko nga sa'yo na dahil nakita ko yung mga puno ng mga kalamansi mo, ang maipapayo ko lang sa'yo, damuhan mo muna yan. Linisin mo yung bawat puno.
kailangan na magiging malinis ang kanyang puno. Ayan. Yung tulad nito, yan o, yan. Yung puno na yan, lilinisin mo to, mga ganito. Lilinisin mo yan. Ayan. Yung palibot ng kanyang puno. Yan. Lilinisin mo yan. At kung talagang tuyong-tuyo na yung lupa, pag yung mga puno na nalinisan mo, kinaumagahan, diligan mo na manggagaling dito sa ibabaw. Yan, dito ang buhos mo pag sa umaga. At pagsapit naman ng hapon, sa puno na. Huwag mo nang basain tong dahon. At bakit kamo? Dahil nga sa ito, pag nadiligan mo ng umaga, pag nabasa na yung kanyang mga dahon at kanyang mga sanga, dahil ganito yan, kaibigan. Kasi mag-start ka ng 5 AM hanggang alas 9 na maari mo siyang diligan na nanggagaling sa ibabaw ng dahon na mababasa siya. Na mababasa nga siya. Na mababasa ito. Sikapin mo na mabasa kasi dito ang buhos mo niyan. Ngayon, bakit ka mo? Wag mula ka ng 5 AM up to 9 AM din. Bakit ka mo? Kasi pag umaga, open na open po. Bukas na bukas ang mga pinakabunganga ng kanyang mga puno or dahon, kung ano man dyan, sa singit-singit, dahon at sa mga kanyang mga sanga. Bukas po yan, open po yan. Pag nadiligan po yan, pag nadiligan mo, siyempre, kahit paano papasok po sa loob yan. Sisip-sipin po ng mga natutuyong sanga. Sisip-sip po yan para makakaginhawa naman siya. Parang katulad din natin na pag tayo uhaw na uhaw, siyempre iinom tayo, papasok po sa tiyan natin. Ganun din siya. Pag open na open po, pag sa umaga kasi, bukas na bukas po kasi ang bunganga ng mga kalamansi, yung pinakasanga niya or etc. kung ano man yan Kaya makakahinga na siya ng mabuti. At ganun pa, pag sapit ng hapon, yung puno lang, ito, yung pinakapuno lang, wag mo nang basahin yung dahon. Yun lang ang pinaka sekreto dyan. At bakit kamo? Kasi maghapon po siya pag sa umaga, pag sinapitan po pag nasikatan na po ng malakas na tirik na yung init niya, siyempre matutuyo ulit yan. Pag sa hapon naman, wag mo nang basahin tong kasi nga ano na siya kumbaga nga kumbaga sa tao mapapasma po siya. Ganun mapapasma po siya kasi mainit po lahat yan. Mainit yan sa buong maghapon. Sa puno na lang para yung ugat niya naman, makakasipsip ulit siya ng tubig. Makakasipsip ulit siya ng tubig. Maniwala ka, pag sapit ng 2 days, makikita mo, may pagbabago na. Magiging malusog na ang dahon niya. Ganun lang ang gagawin mo. Kasi, nung itinanim ko po to, nanghihina na, bali, nang lupay-pay po ang kanyang mga dahon. Nang dahil nga po sa tirik na yung init. Dahil nga po, malakas po ang init nung itinanim ko to. Kaya, hindi ko muna siya diniligan. Pinalipas ko muna ng 3 days. Pagdating ng 3 days, doon po ako pumuko sa pagdidilig. Umagang umaga. Binuhusan ko po lahat yan. Ito, binuhusan ko po lahat yan. Kaya yon, sapit ng ilang araw, nakita nyo naman, ang aking kalamansi, nagiging malusog at maayos na siya. Tulad nito, ayan, mahigit 1 linggo na yan. Ayan o, yan. Nakita mo? Kanyang bunga, ayun o. Marami na siyang maliliit na bunga. Ayan. Kita mo yan. Nasabi mo nga sa'yo, halos ganito pa rin kalaki ang alaga mo. Yan, tulad nito, na nariwan na yung kanyang mga sanga. Ayan o, yan. Diba? Ganun din dito. Papakita ko rin dito yung katabi. Ito yan o. Ayan. Kasi ito, yung nasa likuran ko, diba? Katabi ko kanina, yan. Ngayon, nandito naman yung katabi niya. Ito yung katabi niya. Ayan. Ito, ayan o, yan. Diba?
Ibaba ko muna. Ayan o, ayan. Medyo lumabas na nga yung araw. Ayan, ganito. Kasi nga, ito na diligan to at nagkaroon po siya ng hamog. Kumbaga, ayun o, yan. Ganon ang nangyari sa alaga ko. Ayan. May mga panibagong sanga na siya. Ayun o. Ayan.